Jada Avansado at Francine Diaz. Sino nga ba sa dalawa ang tunay na may kasalanan sa pagkakasira ng pagkakaibigan nila? Sa isang recent interview, inamin ni Jada na totoong hindi na sila nag-uusap pa ni Francine Diaz ngayon. Aniya, para sa pagpapakatotoo po, matagal na rin pong hindi kami nag-uusap ni Francine. Siguro po ang huli ay noong birthday niya na binati ko siya in private. And magiging honest po ako na may mga nangyari po na hindi pagkakaunawaan sa aming dalawa or nagkaroon po kami ng disagreement. At dito na nga ibinahagi ni Jada ang tungkol sa pagsasama at pag-uusap nila ni Andrea o mas kilala bilang si Blight sa isang event na di umano ay ikinagalit ni Francine. Pagbabahagi ni Jada, well, totoo naman po na nagkasama kami ni Blight sa isang party. Tsaka parang nagkataon lang din po talaga kasi co-host po siya ng party na iyon at nagpicture naman po talaga kami kasi maliit lang naman po ang mundo ng showbiz. Ganito na lang po, siguro in respect to the events na nangyari po, sa ngayon po hindi ko na po i-elaborate ang mga detalye. Ito na lang po ang sasabihin ko. Yung picture namin ni Blight na I would just really say na importante sa akin na nakikisama po ako sa lahat ng tao sa industriya. Aaminin ko po na nagkaroon po ako ng konting backlash sa post na yon na nagsama po kami ni Andrea sa picture. Pero para po sa akin, pinalaki po ako ng magulang ko na dapat may respeto po ako sa lahat ng tao na nakikilala ko po sa industriya. And lalo na po sa akin kung si Blightman po ay nagpapakita ng maganda o okay na pagtrato o pakikitungo sa akin. At ito nga ang ipinagpapalagay na sanhi ng pagkakasira nilang dalawa. Samantala sa hiwalay na panayam naman kay Jada ay sinabi niyang bukas naman siya sa posibilidad na muli silang magkaayos ni Francine. Matatandaan kasing si Francine Diaz at si Andrea Brillantes ay hindi rin magkaguts o mayroon ding problema sa isa't isa. At ayon nga sa ilang fans ni Francine, kung totoo umanong best friend ang turing ni Jada kay Francine, alam dapat nito na dumistansya sa taong nakapanakit sa kanyang best friend at ito nga ay si Francine. May mga netizens naman na nagkomento na akala ba nila ay matured nang mag-isip si Francine, ngunit bakit hindi umano nito maintindihan na nakikisama lamang umano si Jada sa mga kaindustriya nito sa showbiz. May isa pang netizen na nagsabing hindi umano dapat inaaway ni Francine ang kaibigan niya nang dahil lang nakikipagkaibigan ito sa taong ayaw niya. Komento naman ng isang netizen, ang masasabi ko lang kay Jada, maganda at sounds professional ang pagkakasagot niya, oo. Pero siya yung tipo ng best friend na hindi ko gugustuhing magkameron. Isipin mo na lang yung best friend mo na nakikipag-bonding sa kaaway mo. Normal naman yata bilang best friend na sumama loob sa kanya. Then after siya i-confront sa halip mag-sorry, siniraan pa na masamang ugali ng best friend niya? Maybe hindi naman talaga best friend turing niya kay Francine. Ang totoong best friend ay tulad nila Alora and Sofia Andres kay Catherine, na kaya siya ipagtanggol sa mga nang-aaway dito. Sinang-ayunan naman ito ng isa pang netizen at aniya, true. For me, hindi normal na makipag-bonding sa kaaway ng BFF mo. Like, aside sa family niya as BFF for sure, alam mo kung anong naging sitwasyon or naramdaman niya nung kasagsagan ng issue ng kaaway niya. So kung talagang BFF ang turing mo sa kanya, you will feel the same as what she felt before kapag nakita mo ang kaaway niya. Pero kung mabait ka talaga, kunyari, and ayaw mo ng kaaway, mag-hi lang or simple talk is enough siguro. Respect lang ba sa mararamdaman ng BFF mo? Tinawag naman na selfish ng isang netizen si Francine. Aniya, selfish ang tawag kay Francine. Dapat hindi niya idamay si Jada sa away niya kanino man. Artista sila, need nilang makisama sa lahat, tsaka di naman nakipag-friends kay Andrea. Napasama lang sa pictures dahil need sa work. Sinang-ayunan naman ito ng isa, aniya. So true, hindi naman porke kagalit mo yung isang tao, pati mga tao sa paligid mo magagalit na din sa kanya. Kasi away nyo yun. Labas na yung friend mo dun, kung baga isa pa, hindi naman nakikipagkaibigan, magiging civil lang din, nakikitungo ng maayos. Ipinagtanggol naman ng isang netizen si Francine at nagbigay pa ng example. Aniya,
Takte, ang daming galit kay Francine. Sige nga, kung kayo may best friend tapos nakipaghalubilo doon sa kaaway. BFF nga, di ba? Means lahat ng secrets alam niya. Tapos pupunta siya sa kaaway mo. Malay mo, plastic pala ang kaibigan mo. Lahat ng secrets mo sinabi na. Tawag doon kaplastikan. Means tinitira ka patalikod. Huwag ako. Daming tao ditong nakapagsabi na parang ang dali lang, pero kapag nasa sitwasyon ka na niyan, nun kang masabi mo pa yan. Ayon naman sa isang netizen ay toxic kumano ang ganitong mindset. Aniya? Toxic yung mindset na ganyan pe. Pag galit ka sa tao, dapat galit din sa kanya mga kaibigan mo? Who knows, baka kaya kahit alam ng friend mo na galit ka doon, hindi niya magawang magalit sa kaaway mo. Kasi walang basihan yung galit mo. Ayon naman sa isa, if you and your friends share the same secret versus your enemy, magagalit ka talaga kasi possible mabulgar yung secrets nyo. Pero if you are confident na wala kang sinasabi behind someone's back, kaya si Hodang magsama-sama pa sila, in this matter, talo ang insecure.